Sa ilang araw naming pagbiyahe sa Mindoro at pagbisita sa mga bukid at bundok sa lugar ng mga katutubong mangyan, mayroon kaming mga nakitang village na katulad nito. At ang isa sa mga nakaagaw ng atensyon namin, ang ginang na ito na nasa sa loob ng kanyang tahanan. Gumagawa siya ng basket o liyang na lagayan ng mga gulay o kamote. Isa siyang katutubo na namumuhay kasama ang kanyang anak. Wala na daw ang kanyang asawa. Single parent, kumbaga. Problema niya ngayon ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Napakahirap daw ng buhay nila at hirap siya sa pagpapaaral ng kanyang anak. Magaling mag-aral ang bata. Maganda ang grado sa eskwelahan. Subalit namang problema ito sa kanyang pag-aaral. Nangangamba siya na sa susunod na pasukan, baka hindi na siya makapag-aral dahil hindi na kayang tustusan ng kanyang ina ang kanyang pag-aaral. Ito lamang kasi ang kanilang ikinabubuhay. Ang pagkain nga nila, bihira lang silang kumain ng bigas. Madalas ay kamote o saging. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanilang buhay. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Magandang umaga mga kababayan, nandito kami sa Barangay Malayo, Gloria, Oriental Mindoro. Ito pong lugar na pinuntahan namin ay lugar po ito ng mga katutubong mangyan. So, nandito po ako ngayon sa Mindoro para sa pagtulong naman natin sa mga IPs na mangyan. So, itong bahay na ito, kita nyo? Typical na bahay ng isang katutubong mangyan, kugon. So, mapapansin nyo yung mga pinuntahan natin sa Davao. It's either trapal o kaya mga dahon-dahon lang. Ito pinagkaiba, dahon pero maayos at kugon. Meron po ditong nakatira. Tara, pasok tayo. Hello po. Tao po. Hi ate. Pwede po akong pumasok? Oh, sige. Ayan, ang cute ng bahay nila. Okay, magpapakilala lang po ako. Ako po si Paul. Okay. Nakaintindi ka po ng Tagalog? Ayun. Pero mangyan po kayo. Okay, ano po pangalan mo? Naurin po. Naurin? Okay, ilang taong ka na ate? 32 po. Mas matanda ako pala ako sa'yo. Okay, pwede ba akong umakyat dito? Akyat ako. Tanggalin lang natin ang ate. Huwag nang tanggalin. Aba, hindi po. Talagang tinatanggal ko po yan. Okay. So, ano po yung ginagawa nyo? Saan po? Ito. Basket. Yan. Yung Panghalima. Anong tawag sa inyo ng liyang? Ito, ang tawag kasi nito sa Davao, yung nilalagay sa likod ay liyang. Ano pong tawag sa inyo niyan? sabi. Sabi? Okay. Di ba sa Tagalog, ang sabi ay may sinabi ako sa'yo. Okay. So, sa mangyan, pangkalahatan na to, general, sabi ang tawag dito. Ang galing ha. Taubuid. Ha? Tribong taubuid. Okay. Kayo, ang tribo nyo po ay? Taubuid. Taubuid. Taubuhid. So, meron din kayong sariling lingwahe nyo. Ano po? Yung bukod sa Tagalog, may iba pa kayong salita. Okay. Ano po yung salitaan nyo na magandang umaga? Masinefag balabag. Parang doon sin sa kabila. Ano po ulit? Masinefag balabag. Masinef, mabalabag. Fag balabag. Fag, balabag. Okay. Pag magandang tanghali, Masinef. Wabilog nenit. masinep. Ibig sabihin yung maganda sa inyo, masinep. 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 Masine. Masine. Yun yung maganda. Oo, maganda. Okay, masinep me. Joke lang. So, masinep.
Pag po sinabi niya na Ah, maganda ako, oo. masineawo. Masiniao. Oh. Oo, ako. Masinip siya. Masineo. Masineo. Pag yan. Oo, masineo. Masineo. Oh, parang. O hindi yun. Masinep ko. Masineawo. Masinepao. Masineawo. Masiniao. Masinipyo. Masineo. Masinio. Okay, yun muna tayo. Dahan-dahan nating matutunan ito para at least matutunan natin yung iba pang lingwahe po nila. Okay, ang tawag nila dito ay sabe. Okay, yung nilalagyan nila ng kamote, saging, tama po? Okay, may asawa ka? Wala. Bakit wala? Walang asawa. Bakit hindi ka nag-asawa? Awan. Aywan. Takot ka ba sa pag-aasawa? Hindi. Hindi. So sino kasama mo dito sa bahay? Anak ko. Oh, wala kang asawa pero may anak ka. Paano nangyari yun? Patay na. Ah, namatay. Okay. Kailan na pa naman tayo matagal na? Noong March 28, 2022. At 2 years ago. Okay. So ikaw lang bumubuhay sa mga anak mo? Bakit namatay asawa mo? Nagkasakit. Anong naging sakit? Baga. TB? Hindi mo na ipagamot? Nagpagamot ng raminder niya. Pero hindi na kaya. Ilan ang anak mo? Tatlo. Nag-aaral? Ilan yung pinakapanganay? Ilang taon? 14. Malaki na. Nandito ba siya? Awan naman siya siguro. Grade 6. Okay, grade 6. Sana kung nandito no? Okay, yung sumunod? Grade 4. Grade 4. Okay, yung grade 4. Tapos sumunod? Grade Grade 2. May honor ba yung anak mo? 2. Awan. Ano? Hindi, nag-honor ngayon. Pag nag-graduate ng grade 6, malalaman pa. Malalaman. Hindi ba mayroon tayong sa school, yung kung anong ka, may, kung may TAF, ganyan. Walang ganon? Awan. Okay. Anong hanap buhay mo dito, ate? Wala, nagkatanim lang po ng balong pagkain lang. So, ang pagkain nyo rin dito? Anong pagkain nyo dito? Pag minsan kanin, pag minsan Singapore at balong. Anong Singapore? Singapore, yan. San Fernando. Takana. Ang tawag nila dun sa gabi, Karlan kasi sa Katutubo, Karlan ang tawag. Patingin nga ako, ate. Pwede pong makita yung kinakain nyo? Ube. Ube. Singapore to. Hindi. Ube ito. Sorry po. Ito ay gabi. Ube. Ito yun, yung San Fernando kung tawagin sa Tagalog. Pero sa mga lumad sa Bisaya, Karlan. Singapore. Ube yan. Gabi. Ang tawag niyo dito? Talos. Talos. Ano yung Singapore? Wala pala akong Singapore. Wala kang Singapore. Okay. Ano itsura ng Singapore, yung maliliit? So ito yung pagkain nyo. Ngayon, anong kinain mo, ate? Ganyan. Ganito lang. Anong ulam? Wala. Wala. Same din nung mga katutubo po na ating nakikita ng pagkain nila. Ganito. Sa Davao at saka ganito. Pero usually, wala rin kayong ulam. Ano yung madalas na inuulam nyo dito? Talbos ng kamote. Hindi ulam, gulay lang. Gulay. Masarap yun. Parang, ganun din yung mga katutubo doon. Okay, yung hanap buhay mo ay nagtatanim ka ikaw mo. Kumikita ka ba sa pagtatanim? Hindi po. Inakain lang po namin. Pagkain lang. Okay. Mahirap maging single parent. Buti nakakayanan mo. Ha? Nakakayanan buhayin ng mga anak. Itong ginagawa mo ito, para sa'yo lang to? O ibebenta mo? Sa'yo lang. Sa'yo lang to? Okay, ito, bahay nyo mismo ito. Ginawa pa ng mga tao. Nagtulong-tulong. So, uso pa dito yung bayanihan, kumbaga kung tawag. Okay. Yung may nakita akong ito May solar ka ba? Binigay. Nasaan? Ayun, at least mayroon kang ilaw. So, yung hanggang doon, bahay mo.
Okay, so siya po ay single at wala po siyang asawa. Hindi ka na nag-asawa, ate? Ayaw mo na talaga? Awan, hindi ko po masasabi ko yun. Bakit hindi mo masasabi? Awan. Okay, sabi mo yung pag-aasawa. Paano ba ikinakasal o nagsasama ang mag-asawang mangyan? Anong edad ka nag-asawa? 19 siguro. 19. So ito, legal na yun, ano? Ang lalaki yata sa kanila ay 18, tapos 15 yung pwede na, babae. Paano yung kasal nyo, ate? Sa tribo nyo mismo kasal? Pag kayo ikinasal, paano kayo ikinakasal? Sa simbahan po. Meron na sa simbahan. Oh, okay. So, gaano na kayo katagal dito nakatira sa lugar na ito? 2 taon po. Okay. So, at least meron kayong matatawag na sariling bahay po nila. Yung pagluluto po nila, same din sa ayan, yung abuhan nandyan na rin, no? Kahoy, tapos hindi nawawala sa inyo ang asin, Ayan. Alam mo sa mga katutubo, importante talaga yung asin. Meron kami napuntaan sa Davao na ang ibabaw ng kanilang abuhan ay sako-sakong asin. Nangakabitin yung asin. Kasi yun yung importante sa kanila. Kapag ang isang bahay ng katutubo maraming asin, mayaman na yun sa kanila. No? Totoo, ate. Pag maraming asin, mayaman. Kasi alam mo, yung mga katulad doon na napupuntahan namin, ang bibili lang sila ng asin, meron silang 5 piso o 20. Maglalakad pa sila ng 4 na oras. Bababa ng bundok. Pero asin lang ang dala-dala. Pag 20 pesos lang ang pera nila, laban na yun. Bababain, bibili ng asin. Pero pag mayaman at merong 500 piso, ibibili niya lahat ng asin yun, sunong-sunong niya sa sako. Akat siya ng bundok para may asin siya. Kasi yung asin ang pampalasa, di ba? Okay. Kamusta naman yan, ate? Meron ka bang pera? Meron 200. Okay. Yung 200, gaano mo katagal yun nagagastos? Binili ko na ng 1 kilong bigas ay Naubos na. 1 kape. So, ano na lang natira sa'yo? Wala na. Okay. Ano yung pangarap mo para sa pamilya mo? Nakapagtapos sana ang anak ko. Nakapagtapos na ng anak mo. Okay. Ano ba yung pinapangambahan mo sa mga bata? Hindi makapag-aral? Pag pumapasok yung mga anak mo, may baon ba? Walang baon. Ano yung pagkakataon lang na may baon sila? Pag ako'y sumaman dun sa mga tao. Magkano binibigay mong baon? 5 piso. Okay. Ikaw ba nakapag-aral ka? Anong grade natapos? 3rd year. Ako mo, nakapag-3rd year ka. At least nakapag-3rd year ka, ate. Bakit hindi na naituloy? Hindi po kaya ng magulang. Hindi kaya. Sa kaya nag-asawa ka na. Okay. Ano yung pakiramdam na yung mga anak mo ay pumapasok tapos wala kang maibigay na baon? Malungkot. Ano sinasabi mo sa mga bata pag wala silang baon? Sabi ko, wala pa tayong pera ngayon. Okay, wala pang pera. Okay. Naunawan po naman po ng mga bata. Naunawaan. Mabuti. Nakikita naman po nila. Okay. Ate, ganito mo yung kamay mo. Ayaw daw niya. Hindi, basta iganto mo lang. Ayan, 2 kamay. Maitin lang. Ayan, okay. Hindi, ganito mo yung kamay. Ganyan. Okay, bigyan kita nito. 1, 2, Saan galing ito? 3, 4, 5,000 pesos. Tinatanong ni ate kung saan ito galing. Galing po sa Diyos yan. Oo. Para sa'yo. Para makatulong kami sa'yo. Masaya ka ba? Masaya. Ano yung gagawin mo sa 5,000? Natakot na ako. Madami ng piso. Natakot na daw siya kasi marami ng piso. Bakit ka natakot? Madami na po. Hindi, okay. Ito binibigay ko sa'yo. Para sa'yo yan. Kumbaga, walang kapalit ito. Walang kahit na ano. Ito taos puso namin binibigay sa'yo dahil alam kong kailangan mo. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Yan, magagamit mo yan, pambili mo ng
pagkain, baon ng mga anak mo. Saka iba mo pang kailangan. Ano? Huwag kang matakot ha. Baka Sa'yo may kahulugan lang ito. Wala. Opo. Alam mo ang napansin ko po sa kanila. Wala yung kahulugan ha. Sa'yo yan ate ha. Galing sa puso namin yan. Saka nung mga nanonood sa amin ha. Bigay sa'yo, okay? Napansin ko po sa kanila, hindi sila basta tumatanggap ng parang nag-hesitate sila na tanggapin. Baka may hinging kapalit. So sa kanila, Baka may marinig ako na noon may lumapit sa'yo at ngayon iba na. ano po yun? Baka kasunod may marinig ako na iba na. Ano po yung maririnig? Awan, Sumbat. na hindi maganda. Okay. Na isusumbat. Pero kung ayos naman po ay maraming salamat po. Opo. Ang Diyos na ang magbabalik sa iyo. Ayun. Oo, tama po. Ang importante ay galing sa puso. Diba? Yun po binibigay namin. Walang kapalit. Walang kapalit na kahit na ano. Ha? Binigay po namin yan. Taos puso po para sa inyo. Ano? Salamat po. Ayan. Masaya na ka ate. Wala ka ng takot. Wala na po. Ayun. Importante yun. Wala ng takot. Kasi naintindihan namin. Kasi ako naman estranghero pupunta dito tapos. Anong estranghero? Ibig sabihin nun ay Sumusulpot. so bigla na lang susulpot, Biglang dumating. biglang dumating tapos hindi nyo naman ako kaano-ano, hindi nyo ako kilala. Tapos kahit sino naman magugulat, magbibigay ng ganito para sa inyo. Pero again, inibigay namin yan para sa iyo. Walang anumang kapalit. Ha? Okay? Salamat po. Thank you. Anong pangalan ni ate? Anong ulit pangalan ni ate? Naurin po. Siya si Ate Naurin, 32 years old. Siya po ay single parent. Sana nandito yung anak mo para nakausap ko. Sabi ko nga sa anak ko, awan kung magpag-aral pa kayo. Hindi ko alam. Grade 6 ka. High school na sasunod. So, nahihirapan ka pagdating ng grade 6 at ng grade 7, hindi mo na alam kung mapag-aral pa sila. Bakit? Wala akong pang... Hindi mo na kaya? Okay. Nasaan ba yung bata? Baka nandyan lang. Saan siya? Naliligo sa ilog? Hindi po. Nagagala? Naglalaog. Ano yun? Naglalaog. Naglalaog. Parang sa amin din, naglaog. Ibig sabihin gumala. Medyo malalim yung Tagalog na yung naglalaog. Pwede kayo nating makausap, baka nandyan? Nandyan lang po sa kapitbahay na. Ano pong pangalan? Nerin po. Tawagin mo si Nerin. 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 Baka yung nakakulay blue. Nakakulay blue? Yung nakakulay blue, nakita ko na. Tawagin natin si Nerin. Sige. Ayan, habang hinahanap po yung anak niya. So, paano mo ito ginagawa, ate? Ginaganyan-ganyan lang. Tama ba? Ano? Okay, salitan. Baka matama ng mata. Okay. Ganon. Tapos, ganon ulit. Okay. Alam mo, pwede na akong tumira dito. Yun lang, nalito na ako. Gaano mo katagal ginagawa yung isang ganito, ate? Kanina lang yan. Kanina lang? Ay, mabilis pala. So, maghapon tapos na ito. Nagganito pa ako. Ay, mabilog lang kanina yan. Ito ba'y kawayan o Hindi po. ratat? Uway. Sama. Okay. Nandito na si Nerin. Hello. Dito ka kay nanay. Tabi ka. Halika. Huwag kang mahiya. Halika din. Tabi ka kay nanay. Dito ikaw. Dahil. Dito ka. Okay. Dito ka. Huwag kang mahiya. Halika. Dito tabi ikaw kay nanay. Okay. Hawakan mo to. Okay. Anong pangalan mo? Si Nerin po. Nerin? Nerin po. Nerin, anong grade ka na? Grade 6 po. Okay. So mag-high school ka na next year? Opo. Ang sabi ni nanay, baka hindi ka makapagpatuloy? Ha? Awan po dito yan. Okay, ano ba yung pangarap mo? Nurse po. Nurse? Opo. Okay. Kamusta ang grade mo sa school? Anong pinakamataas na grade? May
90 po. 90 ka siguro. May 90 ka? May line of 7 ka? Wala po. Oh. may copy ka ba ng card? Ay, hindi po namin nakaserve. Oh, pero tanda mo yung grade mo. Okay, simulan natin. Ano dun sa pinakamataas? Ano yung pinakamataas? 90 po. 90? Anong grade yon? 90, anong subject? Paano po yung... Math? Hilabutan ako ha. Math mo 90 ha. Ha? Paano po hindi po ako nagpirma po? Ba't di mo pinirmahan? Ay, madaming gawa ko. Busy ka. Ay, Okay. hindi po namin Nung PTA meeting, hindi ka pumunta. May top ka sa school? May honor ba? Top. Di ba may top 1, top 2, top 3, top 4? Iba po Iba sa kanila, with honor, ganyan. yung nagasabit ng honor. Hindi po na. Hindi ba, sa first grading? Sa first grading, mayroon tayong with honor, With high honor. with high honor, mga ganyan. Top 1, top 2, top 3. Wala? Hindi pa po. Yan. Hindi nila alam. Ano yung Sandali. pinakamataas mong subject? Math? 90? Math? Math. Sa science? Mababa po sa Ilan sa science? 80. Ilan? 80. 80. 80 lang po pa taas ang card niya. 80 pa 80 pataas pero may 90 siya. 90 ha, mahirap yung math. Ibig sabihin, magaling kang mag-aral. Okay. Ano yung nagiging dahilan bakit hindi masyadong... Actually, 80 na eh. May mga project ka na hindi na pipili? Hindi po namin kaya. Ayun. Hindi nakakaya. Ano Hindi po yung kaya. madalas na nagiging project mo? Yung mga may nabili. Okay, mga research. Yung mga pakumban nga. Paano po yung pagkain nga namin? Saging yan. Oh, saging lang. Pag minsan wala kaming pera. Hindi na mabili yung ibang project niya. Pag minsan nga walang baon. Pero naka-smile pa rin si ate. Ah, Kahit na may ganun ng problema. Galing po siyang mag-aral. Ang problema, yung ibang subject niya kaya bumababa ay dahil wala siyang pambili ng project o kaya pag may ibang research kasi wala kang cellphone. Wala kang cellphone? meron. Mayroon siyang cellphone? Ah, Okay. Ano yung pinakamahirap na ano niya yung pag walang baon? ano yun? Pag wala ka lang baon. Pag minsan hindi nakabili nga ng pag may project po. Hindi niya napipili. Bago pag may 3 version. May? Pag may 3 version sa school. Ano po yun? Contribution? Contribution. Pag may contribution, wala kang maibigay. Okay. Yung tatlo. Pasensya na po kayo mga kababayan kasi yung tribo nila ay mahihain po sila. Hindi sila yung tipo ng ibang nakikita natin tribo na sila mahihain. Ang mga mangyan po ay sobrang mahihain po sila. Kaya alos, minsan hindi sila nakakapagsalita. Anyway, okay lang yan. Tuparin mo yung pangarap mong pagiging nurse ha. Laban lang. Ate, laban. Alam ko mahirap sa side nila yung, alam mo yung wala talagang baon pagpasok sa school. Naranasan namin yan eh. Pero laban, fight. Na? Di ba gusto mong maging nurse? Opo. Bakit nurse yung napili mo? Taron. Bakit nurse? Taron. Gusto mo makatulong sa pamilya? Opo. Tuparin mo ha. Huwag ka muna mag-aasawa. Ha? Opo. May boyfriend ka ba? Wala po. Wala. Focus lang sa pag-aaral ha. Ha? Ito. Okay, sige, malay mo. Meron tayong sponsor na nanonood ngayon. At ma-pick ka, no? Bilang isang scholar ng PB team. Magaling siyang mag-aral eh. Line of 8, may 90. Math pa. Ang hirap nung abutin ha. Yung 90 sa math, mahirap yun. Pero matalino ka. Kasi, alam mo yung pinakamahirap na subject? Math. Para sa akin ha. Math. Pero, nasa nakikita ko sa iba math talaga, mahirap. Pero sa'yo 90. Mataas yun. Grade 6 na to eh. So grade 7 na po siya pagpasok. So medyo, pagdating ng grade 7,
medyo mahirap na talaga yun, lalo na po kay ate. Single mom siya. Okay? Sige po mga kabayan. Marami pong salamat. And God bless po sa inyong lahat. Sila po ay katutubong mangyan. Marami pong salamat.